Samantalang malawak ang paksa ng pag-aampon at marami ang requirements at konsiderasyon bago magtagumpay ang isang pag-aampon. Ipapaliwanag sa atin ito ni Attorney JJ Atienza sa pamamagitan ng isang case study sa Bisig ng Batas. Si Mina at ang asawang si Robbie ay walang anak. Noong 1983, isang batang babae ang iniwan sa kanila sa labas ng opisina at matapos ang 7 taon, isang batang lalaki naman ang ipinagkatiwala sa kanila ng isang kakilala. Pinalabas nilang tunay nilang mga anak ang mga bata sa kanilang mga birth certificates. Pinalaki nila mga bata at pinag-aral sa mga exclusive schools. Noong 1997 ay namatay si Robbie at noong 2000 nakapag-asawa si Mina ng isang American citizen. Ang dalawang bata ay nasa mga hustong edad na. Dahil sa Republic Act 8552 na may declaration na amnesty para sa mga taong nagpalabas na tunay nilang anak ang mga batang inampon lamang nila, nag-file ng petition for adoption si Mina para sa mga batang itinuring na niyang sariling anak. Sa kanyang pag-file sa korte, ito ay na-deny. Bakit nga ba na-deny ang kanyang pag-ampon sa mga batang siya na ang nagpalaki? Kinakailangan po kasing ma-deny ang adoption ni Mina sa mga batang itinuring ng mga anak dahil may mga hindi nasunod na requirements sa Republic Act No. 8552. Sa Section 7 po nito, isinasaad na ang pag-file ng petition ay dapat na ginawa ng mag-asawa jointly. Matatandaan po na noong magdesisyon si Mina na ampunin ng mga bata, siya ay nag-asawang muli. Dapat po ay silang dalawa ng asawa niya ang nag-file ng petition, gayong hindi naman sila legally separated. Ikalawa, ang mga batang nais nila ampunin ay hindi naman mga legitimate na anak ni Mina o hindi naman kaya ng kanyang asawang Amerikano. At ikatlo, hindi rin masasabing illegitimate children ni Mina ang mga ito. Importante ding malaman na hindi basta maaaring mag-ampon ng isang banyaga sa ating bansa. Una, kailangan niyang patunayan na may diplomatic relation sa pagitan ng Pilipinas at ng kanyang bansa. Ikalawa, dapat na siya ay naninirahan sa Pilipinas sa loob ng 3 taon bago i-file ang petition for adoption. Ikatlo, dapat na manatili siyang naninirahan sa Pilipinas hanggang sa mag-grant ang adoption. At ikaapat, may kakayahan din siyang mag-ampon sa sarili niyang bansa. Importante ring pinapayagan ng kanyang bansa ang kanyang mga ampon na makapasok sa sarili niyang bansa. Ang lahat pong ito ay hindi napatunayan sa petition for adoption ni Mina. Sana po ay nakapagbigay kaalaman kami sa inyo ngayong hapong ito. Sumulat kayo sa amin sa ptv4newscenter@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.